If you listen carefully to the gospel, you will notice that it was not the disciples' decision to get on the boat. The gospel says Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida. It was Jesus who told them, get into the boat. And they did. Si Jesus ang nag-utos, sumakay kayo sa bangka. At sumunod sila. And while they were on the boat was being tossed by the wind, and they were afraid. My dear brothers and sisters, there is a lesson here, a reminder that even if we are obedient to the will of God, just like the disciples who followed Jesus' will, even if they are obedient to God's will, they are not exempt from trials. They are not exempt from being tossed about. Maliwanag po sana yan, ha? Kasi kuminsan, yan ang reklamo natin. Lord, bakit naman ako? Ako ngayon, nagsisimba araw-araw No? During lunch break, dapat nagpapahinga ako ngayon sa opisina namin Dapat kumakain na ako ng lunch, pero nandito ako sa katedral. Every day, I go to Mass. Every day, I pray. Every day, I try to be righteous. Every day, I try to obey your will. Bakit naman ganito pang nangyayari sa buhay ko? Bakit naman sunod-sunod pa yung problema na kikita o dumadating sa buhay ko? The simple answer to that simple question is, why not? Our obedience to God's will does not exempt us from being subjected to trials. Kaya kahit po kayo nagsisimba, kahit ako na nagmimisa, hindi tayo excuse sa mga pagsubok. Nagkakasakit tayo. Nagkakasakit ang mga pare. Siguro iisipin nyo, ay pare yan, hindi yan nagkakasakit. Inuubo nga ako No? Walang exempted. Why? Because it's part of our life here. We are finite beings. Pag kinurot ko kayo, aaray kayo. Maliban na lang kung merong pampamanhid yung inyong katawan. But normally, we feel the pain. We get tired. We get hungry. We get sick. Because that is part of our life. We are mortal. Kaya, wag niyo sabihin, dahil ako ay mabait, excuse ako sa mga ganyang paghihirap. Hindi. Kahit nga yung mga alagad sumunod sa Panginoon sumakay sila sa bangka. Pero hindi rin sila naligtas sa mga malalaking alon. But there is something more here. Jesus, who was not in the boat, was watching them. He was from the shore, on the shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. Jesus sees. God sees. Nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita ni Jesus ang nangyayari sa atin. Kaya ang assurance ay, do not be afraid. Take courage. It is I. It is I. Si Jesus kasama natin sa buhay na ito. Sa makalawa, dudumugin na naman ang Nazareno ng mga deboto. Kahit po ngayon, marami ng tao sa Quiapo.
Marami ang pipila para humalik sa Quiapo at sa grandstand. Bukas ng gabi, magsisimula na ang pahalik. Libo-libo, baka abutin pa ng milyon ang mga tao. Naisip na ba ninyo bakit nagsisiksikan niyang mga iyan sa Nazareno para lamang makakapit o makahalik kahit sandali? Bakit tayo pumupunta ng Quiapo o ng Luneta? Sandali lang naman tayo. Pipila tayo ng pagkahaba-haba para mahawakan lamang natin ng sandali ang paa ng Nazareno. Bakit? Kasi gusto nating magkaroon ng katiyakan na nandito si Jesus. Pwede nating hawakan at hindi tayo pababayaan. I think that is one of the messages of our devotion to Nazareno, to Jesus Nazareno. The Lord, in spite of His suffering, in spite of Him carrying His cross, is telling you, do not be afraid. It is I. So mga minamahal kong kapatid, maliwanag ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Bahagi ng buhay natin sa mundo ang mga pagsubok. Walang ligtas dito, kahit yung mga mababait. Pero kung dumarating man ang pagsubok, lagi nating tatandaan, kasama natin si Jesus. Amen.